back all the praises, all the glory in the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Check, check. Amen! Sino po rito pumunta rito para sa pogi? May problema ba tayo eh? Seryoso ako. Nasa yung taga-Canada natin. Susundin mo na ba ito? Susundin mo na? Kaya pala si... Ano, pag nagsasalta, English na eh. Amen. Pwede ba natin palakpakan na malakas si Lord? 20 seconds na palakpak. 15 seconds na palakpak kay Lord. Wala na bang mas malakas yan sa putok bukawi? 10, 9, yung mas malakas, 5, 4, 3, 2, samahan natin na sigaw. Praise the Lord! Amen. Yan. Nakakagising. Sino po rito ang umaasa na may ireregalo sa inyo sa Pasko? Wala na? Wala na? Parang di naman. Sino rito yung umaasa na magkakaroon ng regalo sa Pasko? Amen, di ba? Kaya ngayong Pasko ay oras ng pagbibigayan. Tama ba? Araw ng pagbibigayan. Everyone loves gifts. Sino po dito pag binigyan, ayaw niyang tanggapin? Diba? Binigyan ng house and lot. Ayoko nga yan. Diba? Lahat tayo, kahit maliit, basta naka-rapper. Diba? Gusto ko yan. Diba? Kuya Yani? Kahit anong regalo galing sa asawa mo, pwede na. Tama, correct? Buti yung asawa ko, ang gusto lang headset eh. Ano ba yun? Yung earpiece na Bluetooth. Kanina umaga, kumakain kami ng bigay na donut ni Noel. Tapos sabi niya, Daddy, gusto ko na kahit headset lang na Bluetooth. Di naghahanap ako. Meron sa Megawayan, 650. Naging 350. Makuha din 350 yan. Pinuntahan ko ulit, 7. Sabi ko, anong oras pa tayo alis? Alas 8, pinuntahan ko sa Lawa. Sabi ko, 400. Baka pwedeng 350 na lang pang asawa ko. Sa asawa ko lang. Maawa ka na. Kasi yung asawa ko, nakakaawa eh. Binigyan naman 350. Ngayon, na-enjoy niya. Bukas si Rana. Lahat po tayo ay gusto ng regalo. Tama, mali? Yung mga hindi sumagot, Lord, wag mo na bigyan ng regalo. Ngayon, pag nakatanggap ka ng regalo, di ba nag-expect ka? Lord, sana iPhone to. Lord, sana iPhone to. Pero lahat po tayo, gifts makes us smile because they are expressions of love. Sino po dito nakatanggap na ng regalo? Say amen. Mas malakas. Ano ang ine-expect ng tao na nagbigay sa'yo? Masasiyahan ka, pero dito minsan, pagkuha mo ng gift, tapos yung ine-expect mo na gift, hindi yun. Nakita niyo yung may nagreklamo na nanay, tapos sabi niya, Oy, gumastos kami ah! Bakit ito lang na-receive ko? Sabi mo sa katabi mo, ugali mo yun. Okay. Lahat po tayo nag-expect ng magagandang gift. Naka-receive na kayong iPhone na gift? Hindi pa? Sino dito gusto maka-receive ng iPhone na gift? Sabi mo sa katabi mo, mag-ipon ka muna. Yan, wala kang katabi. Okay. Yung iPhone, pag bumili ka sa SM ng brand new iPhone, pag nabasag kinabukasan, masaya ka pa? Hindi. Magasgasan? Pag nagasgasan, masaya ka pa? Hindi. Si Enchang, yung nagkaroon ng PCX ba yun, yung motor? Tapos, ilang buwan pa lang, nabaha. Di ba, parang kahit sabihin mo, doon lang umabot sa may gulong, tinamaan pa rin yung halos yung makina, masakit pa rin, tama? Yung value ng gusto mo, pag kinabukasan, nagasgasan yung coaching gustong-gusto mo,
Ayaw mo na. Nakawalan ka na, okay, may gas-gas. Yung sakyan po namin, ang ganda-ganda. Kinabukasan, may gas-gas siya simula ng likod hanggang harap. Kinabukasan na, wala pang 24 hours. Kasi namali ako ng parking, wag mong i-flash sa GC ng Zaragoza. Yung tapat, halos, siguro yung tapat namin, alam ko yung tapat namin yun eh. Namali kami ng parking kasi naunahan namin siya ng parking. Ginasgasan. Ang sabi, wurarababakas. Makapapaano ko talaga sa galit eh. Kasi kinabukasan pa lang eh. And lahat po tayo nag-expect ng gift. Tama, correct? Ang sabi po dito, but no matter how beautiful a gift is, it will eventually break, fade, or lose value. Every earthly gift is temporary. Yung damit mo, maganda ngayon. Pag yan nalagyan ng tinta, ng ballpen, pangit na yan. Yung kilay mo, na pinatato mo, hanggang ngayon, hindi pa nabubura. Di ba? Kasi yung mga gift po natin, na binibigay sa atin, nagfe-fade yan eh. Tama? Yung sasakyan mo, dati yung ganda-ganda ng sasakyan namin. Ngayon, 4 years na siya eh. Nag-iisip ka ngayon sa iba, oh, parang ganda-ganda ng BYD. So, parang naipapaisip ka. Pero dati maganda siya. Tama? Tama? Yung asawa mo, dati maganda. Ngayon, mas maganda. Di ba? Mapapahamak tayo eh. Okay. Kusang lumilipat ha. Parang bilis. Parang gusto na ako matapos agad ha. Yan. Yet, God gave a gift that never fades. Church, tingin kayo dito sa pogi. Huy! Tingin kayo sa pogi. Pero parang hinahanap mo pa yung pogi ah. Ako yun eh. Okay. Meron daw si Lord na regalo sa atin na hindi nagfe-fade. Yung parang gold, pag tumatagal, lalong tumataas ang value. Masyadong tinaasan niyo yung tumataas ang value. Tama, correct? O ngayon, si Lord daw, meron siyang binigay sa atin, si God the Father, meron siyang binigay sa atin na regalo na hindi nabe-break, na hindi nalulus yung value, and a gift that lasts forever. Sino po ito gusto ng regalo na hindi kumukupas? Amen? Sabi mo sa katabi mo, ako yon. Sabi mo, ako yon. Yan. Sabi po sa John 3:16, sabi ko nga kay Kuya Rosel, Kuya Rosel, parehas tayo ng preaching. Sabi doon, John 3:16, ano sabi sa John 3:16? Mo, for God lang na sabi ko, pag tinanggal ko eh. 1, 2, 3, go! Wow. Yung iba. Life. Ang galing eh. Ngayon, sabi dito sa John 3:16, for God so loved the world. Sabi mo sa katabi mo, mahal ka ni Lord. Yan, may katabi ka na. Sabi mo sa katabi mo, sabi mo sa katabi mo, sabi mo, love ka ni Lord. Yan. Let us reflect on why Jesus is truly the best gift ever given. Ngayong oras pong ito, uunawain natin, lalaliman natin yung paunawa natin kung bakit si Jesus ang the best gift ever. Hindi yung asawa mo ang best gift ever. Tama? Tama? Kasi may tama yan. Sabi mo sa katabi mo, may tama ka din. Ang best gift ever ngayon ay si Jesus. Kaya huwag kang malulungkot pag wala kang gift. Sabi mo sa inaanak mo, oy, huwag kang mag-expect. Sa mga inaanak ko, online, huwag po kayo mag-expect because Jesus is the best gift ever. Okay, number 1. Parang tumihipit talaga. Parang gusto na ako tapusin. Number 1, Jesus is the gift who gives? Who gives? Parang wala kayong energy. Eternal. Eternal life. Ano yung sabihin ng eternal life? Walang hanggan. Yung pag-ibig ng boyfriend mo, walang hanggan. Ako po, may niligawan nun eh. Walang hanggan pag-ibig ko eh. Nung nakakita ko ng tutulog, hindi inayawan ko na eh. Kasi yung asawa ko ngayon, napakaganda eh. Ganyan ng mga banat. Kasi gusto ko magkaroon ng eternal life.
iPhone, hindi. Yung iPhone yan, eternal ni Sam. Nung nag-ano ni Sam, sabi niya, sa akin, kasi hindi ako kasama eh. Pumunta sa akin, diyakap ako. Sabi niya sa akin, Daddy, thank you. Umiiyak. Sabi ko, ano na naman ginastos nyo? Ano naman yan? Wala namang chinat-chat sa akin ah. Pag ganun ko, dala-dala na yung iPhone. Pag ganun ako, alam ko mahal yun ah. Sabi dito, earthly gifts are temporary. Yung phones, na-outdated. Yung clothes, na wear out. Yung money, nagagastos. Sino dito may pera pa? Ate Arlene, may pera ka pa? Dollar. Sino dito, paubos na yung pera? Yung iba, walang pera. Yung iba, mukhang? Yan, diyan kayo magaling. Sabi mo sa katabi mo, bebe. Sabi mo sa katabi mo, bebe. Ikaw ang mukhang pera. Even our health declines. Sino po dito, yung health niya, hindi niya na kayang mag-straight ng lakad papunta rito. Yung straight sa hagdan, di ba? Yung inihingal na, napakataas. Di ba, Mipim, malakas pa eh. Ako po kahapon nag-exam. Alam niyo mga na-exam ko? Lab test. Over eh. Ang cholesterol, 200, 400 eh. Ang taas, sabi ko, sayang, dun sa exam ko sa La Consolacion, puro bagsak. Ba't dito, puro taas-taas? Ba? Yung BP ko, ang taas. Kasi yung boyfriend ng anak ko, ang business, sisig. Pinaputok. Tapos bibigay pa ako. Magbibigay. Dalawang styro. Parang gusto na akong mamatay eh. Hindi ko alam kung ayun ang balak eh. Alam niyo po, nothing lasts forever. Yung pag-ibig ng boyfriend mo, nothing lasts forever. Yung pag-ibig ng girlfriend mo, ng asawa mo, nothing lasts forever. Amen? Naniniwala ka doon? Na kahit ang ganda-ganda, magsusumpaan kayo. For better or for poorer. Till death, you part. You part. Till death. Mamatay ka na, wag ako. Bakit sasama mo pa ako? Di ba? Kasi lahat tayong mamamatay, tama? Sino dito hindi mamamatay? Sino dito pag namatay sa langit pupunta? Amen? Sino dito pag namatay sa langit pupunta? Sino dito gusto mauna? Oh, yan tayo eh. Jesus gives what no one else can. Lahat po ng pwedeng ibigay ng mundo, pwede nating makuha, pero isa lang ang pwedeng makapagbigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Alam niyo ba pag sinabing buhay na walang hanggan? Huy! Alam niyo ba? Wala akong kausap! Meron! Alam niyo ba ibig sabihin ng buhay na walang hanggan? Walang hanggan. Yung buhay walang hanggan, walang katapusan. Yung utang mo, binabayaran mo sa katapusan. Pero yung eternal life ni Lord, nabigay sa atin, walang katapusan. Grabe yun. Pag ikaw namatay ngayon, makikita lang sa ataol, pero yung buhay mo, pag tinanggap mo si Lord bilang sarili Panginoon at tagapagligtas, walang katapusan. Ang problema doon, kung masaya ba yung walang katapusan mo o malungkot yung walang katapusan mo. Kasi mamimili ka heaven or hell. Ngayon pa lang, pwede mo nang makamtan daw ang buhay na walang hanggan through Jesus Christ. Makinig kayong mabuti. Lahat tayo ay mamamatay. Pag pag tinanong tayo, saan ka mapupunta? Ang laging sagot natin, hindi ko alam. Tama? Pag tinanong ka, Brad, pag namatay ka ate, saan ka mapupunta? Sa taas. Saan? Sa ceiling? Sa bubong? Saan ka mapupunta? Sino po dito nakakaalam pag namatay siya, saan siya mapupunta? Oo, ngayon, sabi mo sa katabi mo, sikreto to ha. Pag daw tayo, sabi sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes, pag naniwala ka lang, sabi mo sa katabi mo, pag naniwala ka lang, na si Jesus ang tagapagligtas ng buhay mo, meron kang eternal life. Makinig kayo mabuti. Hindi dahil mabuti ka, hindi dahil hindi ka nagmumura, hindi dahil mainitin ang ulo mo o ano pa man ang ginawa mo. Dahil naniwala ka na si Jesus lang ang kayang tumubos sa'yo, you will receive eternal life.
Nagkakaunawaan tayo? Yung lalaki sa krus, yung dalawang magnanakaw, ang sabi ni Lord dun sa isa, ngayon din isasama kita sa paraiso. Tingin kayo mabuti, tingin kayo mabuti. Yung lalaki ba na yun nakapag-devotion? Naka-attend ng cell group nyo? Hindi. Nakapagdasal? Hindi. Pero sabi ni Lord, ngayon din isasama kita sa paraiso. Napunta sa langit. Mga kapatid, ngayon, sinasabi sa inyo ng Panginoon, pag ikaw namatay, sa langit ka mapupunta kung tatanggapin mo ako. Yun lang. Tama ba? Tama ba? Magkakaroon tayo ng eternal life through Jesus. Sabi sa Romans 6:23, the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Ang dami-daming regalo ngayong Pasko. Nalulungkot ka pag wala kang maibigay sa inaanak mo. Ako po nalulungkot ako eh. Wala kang bibigay. Yung mga nag-expect, sinasabi ko na, wala kang ibibigay. At ang nakakalungkot pa doon, pag walang nagbigay sa'yo. Di ba? Ba't sila may natanggap na gift? Ba't ako wala? Masama ba ako? Ngayon pong Sunday na ito, at sinasabi sa atin, hindi mo kailangan ng gift na iba. Ang pinakamagandang gift na ibibigay sa iyo ng Panginoon is eternal life through Jesus Christ alone. Amen? Palakpakan nga natin na malakas si Lord. Mga kapatid, tandaan ninyo, only Jesus can give a life that continues beyond the grave. Nung si Jesus ay namatay sa krus ng Kalbaryo, tapos hindi siya nabuhay, kwento-kwento lang lahat ng ginawa ni Lord. Kwento-kwento lang ang sinabi niya na ako'y mabubuhay. Pero siya ay nabuhay na muli. Iyon ang sineselebrate natin, na si Jesus hindi na natin yung patay, kundi siya ay nabuhay para sa'yo. Na para sabihin sa'yo, kung yung kamatayan, kaya kong gapiin, kaya kong ibigay sa'yo yung buhay na wala hanggan na kailangan mo. Ano po sabi ni Lord? A future with God in heaven. Kaya po tayo nagpapakatotoo sa Panginoon, nagpapakaayos sa Panginoon, kasi gusto po natin mapunta sa langit. Amen? Dahil ang langit po, nandun si Lord. Kung wala si Lord sa langit, wala na tayong pumunta. Kasi wala yung presensya ni Lord doon. At lagi po natin tandaan, kung saan man tayo pupunta, dapat nandun si Lord. Dapat nandun ang presensya ng Panginoon. And only Jesus can give a relationship with Him that starts now and lasts forever. Mga kapatid, yung pag-ibig natin, wag po nating ibase sa relationship na meron ka sa asawa mo. Kasi mag-fade yan. Mawawala ka ng tiwala, lalo na pag selosa. Alam niyo yung asawa ko, napaka-selosa dati. Kasi napaka-pogi ko dati. Lagyan ko na nga ng dati, para medyo humble. Alam niyo po, lagi kami nag-aaway. Kasi nagseselo siya. Ganun ako, pogi. Ay, parang may problema. Yeah. Tapos yung aura ko pa. No, yung pag yung kikis ako ng ganyan kanya, ano tawag doon? Yung flying kiss? Susundan niya. Susundan yan eh. Hahanapin yung flying kiss ko eh. Ay, di pala si Doktora. Doktor, makakawi ka na. Ngayon, eternal life is not a reward. Sabi kanina ni Kuya Rosel, salvation is not a reward. It's a gift. Mas malakas. 1, 2, 3, go. Eternal life. Alam niyo yung reward? Pag may ginawa kang mabuti, bibigyan ka ng reward. Sino yung nakakita ng aso? Yung jump. Tapos ano bibigay? Treats. Tapos minsan, pag binigay mo ng treats, nagutom ka, share kayo. Yung eternal life daw na binigay ni Lord is hindi reward. Regalo siya. Sabi mo sa katayo mo, regalo. Pag sinabing regalo, meron kang ginawa para matanggap to? Wala. It's a gift. Yung salvation na binigay sa iyo ni Lord, libre yon. Pag sinabing libre, libre yon. Linaw, di ba? Yung iba, tulog na eh. O, game. You cannot earn it through religion. Guys, tingin kayo rito, pupunta tayo sa church, hindi para maging galangit tayo.
Hindi tayo pupunta sa church para magbawas ng kasalanan. Yan yung lagi mong ginagawa eh. Pupunta ako sa church, nakasampu akong kasalanan kahapon eh. Walang mangyayari doon. Kahit dito ka tumira sa JO. Kung yung ugali mo hindi nababago, wala ka kay Lord, wala si Jesus sa buhay mo, hindi makakasibang religion. Ano pa? Good works. Alam ba natin na tayo ay gumagawa ng mabuti para magkaroon ng kaligtasan? Hindi! Tayo ay gumagawa ng mabuti kasi tagalangit tayo. Amen? Makinig kayo mabuti ha. Sabi mo sa katabi mo, huwag ka muna matutulog. O, tingin kayo. Tayo ay gumagawa ng mabuti para makita ni Lord, Lord, nandito yung anak mo, tagalangit ako, kaya tayo gumagawa ng mabuti. Amen? Nagpapakabait. Sino dito gustong mabait? Sino dito may mabait na asawa? Amen? Sino yung unang kinukuha ni Lord? Mabait. Oh, mabait yung asawa mo? Mabait. Parang wala nga yung morality. Ang gusto natin, mababait. Paano kung hindi na mabait? Dati, hindi mabait. Tama? Naghiwalay kayo, di ba? Pero ngayon, bumait dahil kay Lord. Amen? Palakpakan natin si Lord. Kasi, totoo naman na hindi tayo mabait. Tama? Tama? Pero dahil nakita natin yung pag-ibig ng Diyos, kaya tayo nagiging mabuti. Ngayon, tradition. Ang sabi, ganito gawin natin. Mag-ama namin, tuwing alas 6, ano yung gagawin? Rosary. Tapos pag may kasalanan ka, luluhod ka na, naglalakad ka ng tagaluhod. Tapos papatawarin ka ni Lord. Hindi yun si Lord eh. Sabi niya, whoever believes in me, magkakaroon ng eternal life. Guys, tingin kayo rito. It is received only by faith in Jesus. Nais ko pong sabihin sa inyo, Dorsel, nais ko sabihin sa iyo, na true faith, pananampalataya, hindi gawa, hindi religion, hindi paggawa ng mabuti, para mapunta ka sa langit. Amen, Dorsel? Yan, ayos tayo. The greatest use of your life is to prepare for eternity. Tingin po kayo rito mabuti. Tingin kayo mabuti dito. Yung ginagawa mo ngayon is reflection ng buhay mo sa eternal life. O, tingin kayo mabuti ha. Tingin kayo rito, tingin kayo rito. Tingin kayo rito. Yung ginagawa mo ngayon, paano nagre-reflection na tagalangit ka nga? Eh, meron kang kulasisi. Tagalangit, may kulasisi. Paano siya nagre-reflect ng eternal life? Tingin kayo rito, hindi ka nagbabayad ng tax. Nagbabayad ka ng under the table, over the table, including the table. Binigay mo. Meron kang porsyento sa flood control. Mahiya ka, kaya kami binabaha. Kamusta yung buhay mo, pag-aalaga sa mga anak mo, na nagpe-prepare sa'yo through eternity? Kamusta yung ugali mo? Pag sa church, tagalangit ka. Pag uwi ng bahay, taga-impyerno ka. Tama? Sabi mo sa katabi mo, ikaw ang topic ngayon. Sige, pagkakataon mo yan, sabi mo. Yung ugali mo, topic ngayon. Okay, bati-bati pa tayo? Bati pa? Oh, number 2. Jesus is the gift who brings forgiveness and freedom. Mas malakas, sabay-sabaw. 1, 2, 3, go. Jesus. Sino po dito naranasan ng masaktan? Tapos nagpatawad? Paano mo pinatawad to? Huwag mo na patawarin. Meron akong experience, yung kapatid ko, yung diko ko, inaaway ako, hindi ko may inaaway. Alam mo, may ginagawa, wala ka namang ginagawa. Tapos, nung anniversary ni Pastor Rolly, recent lang, nasa parking. Pumunta ako sa parking kotse ko eh. Marami kong kotse, namili ako sa kotse. Tapos ganun ng sasakyan, nakita ko yung kapatid ko. Eh, hindi ako pinapansin nun. Hindi ko na siya papansin eh. Mas pogi ako sa kanya. Eh, isa lang yung daan. Ano gagawin mo, Tibiki? Nakita ko si Michael. Ako, bakit? Pwede bang pumunta ako dun sa igulot pa gano'n? Eh, nakita ko.
Anthony, wag mo na ko, baka i-send mo ha. Kasi barkada nito eh. Nakita ko, nakaganon sa puno. Sabi ko, di ko umiihi ka ba? Ayun, na bungad ko, para syempre medyo light. Tapos ngumiti siya. Sabi ko, kala ko umiihi ka eh. Tapos umalis na ako. Ganun kasi, alam niyo po yung forgiveness sa heart natin. Ang hirap po na hindi magpatawad eh. Sino po dito ang nai-stress kasi may galit ka? Di ba? Yung hindi ka makapagpatawad. Yung inutangan ka ng 20 pesos, 10 years na hindi pa binabayaran. Yan ba tapos ipopost mo sa ano, yung mga hindi nagbabayad ng utang, hindi ko pinamimigay yung mga, paninda. Di ba galit na galit ka eh? 20 pesos hindi po. Tapos sino dito yung may kagalit, tapos pag iinom ka ng baso, nakikita mo sa tubig, pag iinom ka ng tubig, nakita mo sa baso, sa puwit ng baso yung kaaway mo. Ah! Tapos hindi ka makatulog, naiisip mo siya, mga demonyo na naman. Tapos siya, tulog na tulog. Tama? Galit na galit ka, pero siya, kampante. Hindi niya alam na galit ka, yun ang nakakainis eh. Galit na galit ka, tapos siya, hindi mo alam na hindi pala siya galit. Yun ang nakakainis. Alam niyo po, si Lord, He brings forgiveness. Kung yung tatay mo, hindi mo mag-forgive, si Lord, kaya niyang sabihin, sige anak, ako yakapin mo. Kaya kong ibigay sa iyo yung forgiveness and freedom. Sabi po dito, humanity's deepest needs is forgiveness. Alam niyo po ba, maraming pag-aaral na ang daming na-stress ngayon kasi hindi nagpo-forgive. Amen? Amen? Sabi mo sa katabi mo, ikaw talaga ang topic ngayon eh. Pero tinan mo, Ate Pinky, pag nagpatawad ka, nag-glow ka, di ba? Kahit nangingitim si Kuya, di ba? Yun lang yun. Nakaano ng konti. Mahal ko si Ate Pinky. People try to fill the emptiness inside. Alam niyo po, ang ginagawa po natin para ma-fill yung loneliness sa heart natin. Number 1, pag ako naging mayaman, ay lahat. Pag ako pumayat, lahat ng mga nasa akin, pag ako pumayat, kung papayat. May pag-asa bro, may pag-asa. May siyensya. Operasyon ang kailangan mo. Guys, ako wala akong balak eh. Guys, di ba nakating kayo pag ako yumaman, munda kayo lahat na worship team, sasampaling ko kayo ng tigpipiso. Aray, yung relationship, pag ako nakakita ng pogi, humanda kayo lahat. Ano pa? Yung pleasure, yung achievement mo, pag ako naging magna cum laude, ang bobobo nyo. Alam mo, sa lako, muntik na ako maging cum laude. Muntik lang. Kasi may exam pala. Doon sa exam, bumagsak ako. Sabi ko, bakit may exam? Alam mo, yung mga achievement natin, dapat yan, gino-glorify si Lord. Amen? But none of this can erase guilt and shame. Only Jesus can. Tingin po kayo rito. Tingin kayo rito, dito. Sino dito may ginawang kasalanan dati? Hanggang ngayon, Dorsel, binabangungot ka ng ginawa mo. Merong yung ganon? Ano kayo, kumindat sa akin, yung may mga kasalanan noon, tapos hanggang ngayon, binabangungot ka ng kasalanan mo. Yan, ang daming may sore eyes. Di ba? Nakita niyo yun? Yung pinatawad ka ni Lord, pero yung sarili mo, hindi mo mapatawad. Pero ang sabi ni Lord, there's no condemnation. Pag ikaw pinatawad na ni Lord, wala na sa listahan yun. Yun ang masarap kay Lord. Bakit? Kaya niyang kalimutan lahat ng pinakamalalaking kasalanan mo. And only Jesus, yung binigay sa ating regalo, ang kaya mag-erase ng guilt or shame na ginawa mo. Jesus came to free us from the power of sin. Walang ibang pwedeng iPhone, walang ibang pwedeng laptop, walang ibang pwedeng amount ng pera na magpapasaya sa'yo, na pwedeng mag-alis sa'yo sa kasalanan na kinasadlakan mo. Only Jesus has the free and power sa sin na meron ka. Alam mo ba yung gusto kong bumait, pero hindi mo magawa, hindi mo talaga magagawa yan kung wala yung power ni Lord. Kasi ang minsan ginagawa natin, Lord, huwag ka na makialam, kaya ko na to. Kaso pag nasa temptation ka, hindi mo magawa kasi
Powerless tayo eh. Si Lord lang yung may kakayanan na magbigay ng lakas sa'yo para maging matagumpay ka sa kasalanan na meron ka. Alam nyo ba na temptation, hindi kasalanan yung temptation? Pag nandiyan yung temptation, ay nako, yun na naman temptation. Huwag ka matakot. Bakit? Yung temptation, nandiyan talaga yan para makita kung malakas sa'yo si Lord. Ang problema, pag nandiyan yung babae na maganda, na sexy, peking short, alam niyo yung naka-short na, yung parang tissue, yung tissue paper na lang. Nakaganon lang, di ba? Nakakuha ko Dani, di ba sa jeep? Tapos sasakay. Gaganon-ganon pa. Eh yung cleavage naman hanggang bumbunan eh. Tapos ako pag nakakita ko ng ganun, sabi ko, pasawsaw nga ng suka dyan sa mo. Di ba? Tapos gaganon-ganon pa. Ang dami pong temptation, lalo na sa Facebook. Biglang magpapa-up na lang sa'yo. Only Jesus can free you sa lust of the flesh. Only Jesus ang kaya mag-free sa'yo sa pornography. Only Jesus can heal your wounds. Wala nang iba. Ephesians 1:7, sabi po, in Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sin. Yung dugo ni Jesus na nabuyubay sa krus ng Kalbaryo, ang pinambayad sa'yo. Hindi pera ang pinambayad sa'yo. Kaya yung gift na meron tayo ngayong Pasko ay sinasabi na yung dugo ko pinambayad ko para lahat ng kasalanan mo fully paid. Nakita na kayo ng utang, tapos meron nagbayad na fully paid sa'yo. Ganun ang ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. You are fully paid. The cross is the greatest gift of symbol of love. He was innocent, yet He paid for our sin. He was holy, yet He took our shame. Yes, He was perfect, yet He carried our punishment. Yung ikaw dapat ang parusahan, pero si Lord ang nagbayubay sa krus ng lahat ng kasalanan mo. Ang ginawa po ng Panginoon, lahat tayo may kasalanan. Tama, correct? Tama? Ano usually kasalanan ng tao? Sinungaling. Kuidani, sinungaling ka ba? Oh, minsan, chismoso. Nilagyan ng label. Ikaw, Ate Jean, ano mga kasalanan ng katabi mo? Manlalalaki. Yan. Ikaw, Ate, alam ko na yung kasalanan niyan. Isa lang, huwag marami. Ano usually ng mga kasalanan ni Kuya Andy? Sa mata. Sore eyes. Ano yung lust of the flesh, mayabang. Si Dorsel, mayabang. Lagyan siya ng label, mayabang. Sino pa? Ano yung mga kasalanan mo? Chismosas, puro si Dorsel. Lagyan ng label. Maganda. Sinungaling. Nilagay na sinulat ngayon. Ang daming label. Nakakita na kayo ng nilabelan na? Ay, manloloko yan. Sinungaling yan. Mangungutang yan. Manggagancho yan. Lahat yun label natin. Tama? Label natin lahat yun. Then, pumunta si Jesus. Tinanong siya, ano kasalanan mo? Ano sagot ni Jesus? Wala akong kasalanan. Tama po ba? Walang kasalanan si Lord. Tapos ang ginawa ni Lord, ate, ano yung kasalanan mo? Akin na. Kuya Dani, ano yung kasalanan mo? Akin na. Kinuha ni Lord lahat ng label ng tao na binigay sa iyo. Ganun po yung greatest gift na binigay sa atin ng Panginoon. Through Jesus, we receive total forgiveness. Total. Walang, alam mo yung painot-inot, walang utang. Total forgiveness ang binigay sa inyo ng Panginoon. 100% you are forgiven. When God forgives, He cleanses completely, restores joy, removes condemnation, breaks chain, and changes lives. Mga kapatid, tingin kayo rito. Si Lord po, nagbabago ng buhay. Kung hanggang ngayon hindi pa nagbabago ang ugali mo, maaaring hindi mo pa tinanggap si Lord bilang sariling Panginoon at tagapagligtas ng Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, magbago ka na. O mas malakas, sabi mo, bebe. Sabi mo, bebe. Magbago ka na. Ba't yung iba sabi, Pepe, magbago ka na.
No habit, no failure, no past mistake is too big for the power of Jesus. Amen ba ron? Amen ba yun? Nakita nyo ba? No habit, walang pagkakamali, Dorsel. Sabi ko, isa pa. Guard, ano nga to? No failure, yung mga pagkakamaling ginawa mo, and no past mistake is too big sa power ni Jesus na kaya kang mahalin. Ano man ang ugali mo, mahal na mahal ka ni Lord. Tinubos niya yung kasalanan mo sa krus ng Kalbaryo kahit ganyan ka. Sabi mo sa katabi mo, kahit ganyan ka. If God has forgiven you, stop living in guilt. And if God forgave you freely, learn to forgive others too. Sino po rito pinatawad ni Lord? Ano yung karapatan natin para hindi magpatawad ng iba? Amen? Amen ba doon? Precious? Amen ba doon? Yung, sige, para kung teacher, manda kayo. Sige, sino pa? Sino po ito, dal-dal? Tingin rito. Alam niyo po, yung pag-ibig po ni Lord, free. Sabi mo sa katabi mo, libre yung pag-ibig ni Lord. Kung tayo man kinulang ng pag-ibig ng tatay natin,